Hello, magandang tanghali po sa ating lahat dito sa Pilipinas, sa mga pamilya ng mga OFWs at magandang umaga at magandang gabi dyan sa ibang panig ng ating mundo, lalo na sa gitnang silangan, sa Europa, mga bansa dito sa Asia, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Australia, Canada, no, sa London, dyan sa UK, at dyan sa gitnang silangan. Ano, marami tayong mga kababayan dyan, lalo na sa mga household service workers natin, ano, na madalas nating nababalitaan na naabuso. Alam nyo, kaya tinututukan natin dito ngayon ang usaping pagtatatag ng Department of Overseas Filipino Workers or Department of OFW na kasalukuyan na dinidinig ng Senado. In fact, nag-recess na sila, naka-4 na beses na nag-hearing. At nakakalungkot dahil ang mga naririnig natin doon ay mga senador na tinututulan ang pagtatatag nito. At nakakalungkot din dahil yung mga senador na sinasabi nilang sinusuportahan nila ito at silang nag-file ng mga bill tungkol dito ay wala sila at hindi nila idinidepensa at hindi nilalaban. Ganun pa man, di tayo nawawala ng pag-asa. Patuloy tayong nananawagan sa lahat ng mga overseas Filipino workers, saan man kayong dako sa mundo, na makialam po kayo dahil ito ay para sa inyo. Dahil ito naman ang layunin natin dito ay mapag-isa na lahat ang serbisyo ng gobyerno, ng iba't ibang ahensya gaya ng POA, OWA, POLO, ng Embahada na hindi na mahirapan kayo at hindi na kayo pagpasapasahan pa. Lalong mapabilis ang serbisyo at magkakaroon kayo ng mga benepisyo na hindi nyo natatamasa sa ngayon. Alam mo, nung nire-review ko yung video nung nakaraang Senate hearing, bagamat ako'y napipika na at naiinis kay Senator Drilon na pinagpipilitan niyang maayos naman ang sistema ng ating pamamahala sa ating mga OFW na gumagana daw yung sistema na kanyang iniligay noong siya pa ay DOLE Secretary, no? At ito naman ay pinagsisinungalingan natin dahil hindi ito gumagana. Hindi ito gumana noon, hindi ito gumagana ngayon at lalong imposibleng gagana ito sa hinaharap, lalo na sa mga sitwasyon natin ngayon na may pandemya. At alam natin yan, alam ng mga OFW siya. Isa doon sa mga nabanggit niya, sabi ko nga, although medyo naiinis na ako sa kanya, pero sangayon ako doon sa isang concern niya na umaayon din sa pinaglalaban natin na kinakailangan ang pondo, yung trust fund o tinatawag na OWA Trust Fund na dapat tinatawag OFW Trust Funds na nasa pangangalaga ng OWA dahil ito ay private funds. Pondo ninyo ito tuwing kayo lalabas ng bansa o kayo magre-renew ng kontrata at nagbabayad kayo ng mandatory membership fee o contribution sa OWA na kada 2 taon kapag nag-renew kayo ng kontrata. So ito ay umaabot na sa 19 billion at almost 19 billion more or less at paniniwala ng ibang mga leader, mga OFW leaders na dapat na umaabot na daw ito dapat sa 30 billion o 40 billion kung ito ay napalago ng maayos at na hindi nawaldas yung iba. Dahil mga nakaraang administrasyon may pera dyan na nawala at napunta sa hindi tama. Okay? Ngayon, tama naman si Senator Drilon na kinakailangan hindi ito gagalawin dahil meron na namang mga advisory o insinuation na sinasabihan ang ating mga OWA officers na bakit hindi gamitin yung trust fund para dito sa sa hinihiling na almost na 10 billion na additional funds na hinihiling ng OWA para sa mga OFWs na darating, no? Dahil may mga inaasahan pang marami pang uuwi dahil nga sa kasalukuyang pandemya, maraming nawalan ng trabaho at hindi pa nakakabangon uli yung kanilang mga kumpanya. So, tama naman po siya doon at sang-ayon ako doon sa sinasabi niya na i-review ang OWA Charter, ang OWA Act
at tingnan kung ano yung mga batas na dapat kailangan i-amend. At isa nga sa nabanggit niya na maaring amendahan ito at gagawin itong kapareho ng pagpapatakbo ng SSS. No, na lahat kayong mga OFWs na may contribution diyan ay magkakaroon kayo ng mga benepisyo, mga social security benefits o services kagaya ng pension plan, health services, no? At may access, meron kayong priority na pwedeng manghiram na sa mababang interes. At magiging totally independent ito sa Department of OFW kung maitatayo ito. So, maaring hindi ito siya i-merge ang OWA, pero mananatili siyang OWA, pero ang kanyang mandate, ang kanyang operation ay magiging parang SSS. Lahat ng mga functions at mga programang pinatutupad ng OWA sa ngayon na pinupunduhan ng national government ay ito ang maaring ibigay sa, lalo na yung mga welfare functions, no? Ito ang ibigay sa Department of OFW kagaya ng mga repatriation, mga ganyan, ang pagdating nila rito, i-give up na yan. So ang tututukan na lang niya, paano mapalago ang pondo at masigurado ang pondong ito. Pero sa kondisyon, ang sinusulong natin na ang entity na ito na maging kagaya ng SSS, ang kanyang operation, kinakailangan baguhin ang kanyang charter, amindahan na ang mga board of trustees diyan ay hindi dapat appointed by government by the president, kundi kinakailangan diyan ang uupo diyang mga board of trustees ay mga OFW mismo. Dahil mas ligtas ang pera ng OFW o mas ligtas ang pera ng mga OFW sa pamamahala ng OFW. Ang magiging papel ng gobyerno ay to closely monitor na tama ang pangangalaga nito, hindi ito nawawaldas at alalayan ito. So, kapag board of trustees dyan ay mga OFWs, mas masisecured. Of course, kukuha ng mga fund managers, ng mga consultants, pero lalagyan sa charter na lalagyan ng maximum limit hanggang magkano lang dapat ang sahod ng mga consultants o mga financial managers at kung ano lang ang mga benepisyo ng mga board members. Hindi kagaya sa nangyayari ngayon sa PhilHealth, sa SSS na milyon-milyon ang nawawala at sinasahod ng mga high-ranking officials diyan. So ngayon, ilalagay din sa batas na dapat ang interest nito mababa. Hindi siya commercialized masyado, no? At ang priority makakapag-loan, makakapanghiram ay mga OFWs. Hindi mga malalaking kumpanya kagaya ngayon na nangyayari sa SSS at sa ibang mga financial institutions. Hindi mga malalaking kumpanya na ang target market at consumers nila ay mga OFWs din, kagaya ng sa housing industry. So, ngayon, kapag naitayo ito, hinikayat natin, ang ilalagay sa batas ay ang priority na mga papahiramin ay mga OFW cooperatives, mga OFW owned corporations na mga OFWs na nagsama-sama, nagtayo ng korporasyon, mga OFW owned companies or businesses, mga micro-entrepreneurs, sila ang priority bibigyan, lalo na yung nasa construction industry, yung mga kooperatiba na gustong mag-engage sa cooperative housing, ang mga nasa agribusiness, no? Nasa health, ang mga doktor, nurses na nawalan ng trabaho, gusto nang manatili dito, ay maaari silang magtayo ng sarili nilang clinic, no? Yung mga diagnostic clinics na pwedeng sila mamamahala, no? At silang magpapatakbo o maaaring hospital. So, ito yung magiging function ng OWA. Mababago ang kanyang function, maaring mabago ang kanyang pangalan ng konti. O maaring OWA pa rin ang pangalan niya, pero iba na ang kanyang mandato. So, ito yung isa sa mga nilalaban natin, no? At na maipasok sa batas. At ngayon, kaya ako ginagawa ito para maintindihan ng lahat. At hindi ka man nakakaranas ng pang-aabuso, isa ka maayos naman ang kalagayan nyo, pera nyo ito at may pakinabang kayo dito. At
makialam na maisulong ito. Dahil pagdating ng araw at kayo hihingi ng tulong, kagaya ngayon nagka-pandemya, maraming mga OFWs na nasa Europa, nasa ibang bansa na nawalan ng trabaho, humingi ng tulong sa gobyerno. So lalong magiging madali, no, ang serbisyo kung may maihiwalay na ang Department of OFWs at itong pera ng mga OFWs, pera ninyo ay meron ng sariling talagang namamahala para mapalago ito para sa inyong kapakanan. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng Global Coalition Movement for Change, ako po si Jojo Tihano at nananawagan sa lahat, suportahan natin ang pagtatatag ng Department of OFWs.